Ipasusubasta kasama ang ilang obra ng mga tanyag na Pilipinong pintor ang kopya ng Deklarasyon ng Kasarinlan ng Pilipinas. Magkano kaya ang paunang halaga ng kopya ng papel na ang orihinal ay nasa National Library? Nakatutok si Joseph Morong. Piraso ng papel kung ituring, pero ang 12 pahinang papel na ito malaki ang bahagi sa isa sa pinakaimportanteng pangyayari sa kasaysayan. So this is basically the birth certificate of our nation. Ito ang kopya ng Acta de la Proclamación de Independencia del Pueblo Filipino o ang Deklarasyon ng Kasarinlan noong June 12, 1898. Lampas 100 taon na ang dokumentong ito na isinulat ni Ambrosio Orienzares Bautista. Nakasad dito ang pagtatakwil sa Espanya matapos ang mahigit 300 taong pananakop sa Pilipinas. Karapatan ng mga Pilipino na maging malaya at magtatag ng sariling pamahalaan sa ilalim base sa dokumento sa diktadurya ni General Emilio Aguinaldo. Okay lang sa kanila yung diktador na term. Yeah, I think yung word kasi ng dictator, maybe at that time it was seen in a different context. Maybe it didn't have a connotation na that may be viewed as Negative. In a negative sense. Ayon kay Jaime Ponce de Leon, isang sundalo ni General Emilio Aguinaldo na si Jose Banuelo ang kumopya ng orihinal na deklarasyon. This was at a time na wala pang photocopy, wala pa tayong iPhone to ensure that everything is captured in a picture. Ito rin daw ang nag-iisang kopya ng deklarasyon na ang orihinal ay nakalagak sa National Library at isusubasta sa paunang halaga na 1.6 million pesos sa Leon Gallery. Nakita ni Jose Banuelo ang kaimportante na kasaysayan yung pag-declare ng independence ng Pilipinas. In the Philippines, ito pa lang ang alam ng mga historians natin na Declaration of Independence in existence. Kasabay na isusubasta ang ilang mga masterpiece ng mga Pilipinong pintor katulad ni Juan Luna. Ang kanyang obra ipininta sa parehong panahon ng Espoliarium. Ganon din ang kina Cesar Legazpi at Fernando Amorsolo na tampok ang obrang Under the Mango Tree at nagkakahalagang 18 million pesos. Ang painting na ito nakuha ni De Leon sa Amerika 2 buwan pa lamang ang nakakaraan. Matapos ang abot 100 taong pagmamayari ng Amerikanong si Edward Nell na nagdala ng teknolohiya ng air conditioning sa Pilipinas. Sabi ni De Leon, mahalagang maibalik sa Pilipinas ang mga importanteng obra ng mga Filipino master sa bansa. I felt that it has to come back to the Philippines, no? To be seen by Filipinos, because this is a source of pride that we Filipinos can achieve, can create something this beautiful. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, Nakatutok 24 Oras.